chapter 15, verse number 12, now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. If there is no resurrection, of course. Verse number 15, yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Again, the context is if there is no resurrection. If there is no resurrection. Verse number 20, but now is Christ is risen from the dead and become the first fruit of them that slept. Let's pray po, Father in heaven, once again. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, sa panibagong araw na inyo ipinagkaloob po sa amin. Panibagong pagkakataong magmulay-mulayan ng inyo po salita. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kapahingahan, sa bakasyon na ipinagkaloob po ninyo sa amin upang makasama po ang aming mga mahal sa buhay, aming pamilya, ang aming church, ma-replenish yung aming pong mga physical strength. Nang sa ganun, Panginoon, makapagpatuloy din kami sa aming pagtatrabaho at gayon din sa aming pong paglilingkod po sa inyo. O Diyos, salamat po sa buong linggo na nagdaan na kung saan maging ang mundo pinagmulay-mulayan ng inyong pong kamatayan ng aming Panginoong Hesus, bagamat ang kanilang pagmumulay-mulay nga lang ay hindi naaayon sa inyong salita. Gayon pa man, O Diyos, it is our opportunity to share to them the Word of God, yung purpose ng kamatayan ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus, na siya'y nabayubay sa cross ng Kalbaryo, tumigis ang kanyang banal na dugo bilang kabayaran ng aming mga pagkakasala. Nawa po, Diyos, maging sa mensahe na aming mapapakinggan, gamitin niyo po ito mas lalong mapaigting, mas mapagtibay ang aming pananampalataya at talagang makita po namin, O Diyos, na ang aming pagiging Kristiyano, O Diyos, hindi ito by tradition o hindi ito dahil sa nakamulatan lang namin, kundi ang aming pagiging mananampalataya ay talagang nakaangkla sa inyo pong salita. Salamat po sa mga members ng MBBC and even with the presence of our visitor. Thank you po sa katapatan po ninyo at gayon din ang katapatan ng inyong mga anak o Diyos sa iglesia po na ito. Maraming salamat at sa mga kapatid po namin na hindi po namin kasama sa oras po na ito. Nawa po, Panginoon, ingatan nyo rin po sila o Diyos at nawa po next Sunday sila po ay amin pong makasama, Panginoon, at nang sa ganon, Panginoon, tuloy-tuloy ang paglago ng aming pong gawain. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ito tayong lahat ay makakaupo na. Alright. Kagabi, kumuha ako ng ballpen and papel. And I try to compute. Kino-compute ko kung kailan namatay si Christ. Okay, investigator tayo. 'Di ba kasi ang regular na turo sa atin namatay si Jesus ng Friday. Diba? Kasi Good Friday. No, 'yun ang tinuturo sa atin. At 'yun ang natin nakalakihan. No, at tinanggap na lang natin 'yun eh. Tinanggap na lang natin, okay, Friday namatay si Christ. Eh, pero alam naman natin na laging ipinangangaral at lagi nating naririnig na siya ay 3 araw no na napatay. No, na 3 araw na patay, pero tinanggap na lang natin na Friday siya namatay at nabuhay siya na muli ng Sunday. No, kumbaga tinapon natin kung ano man yung mathematics na alam natin at tapon yan. Basta Friday siya namatay, Sunday siya nabuhay na muli. Anong 3 araw? Basta 3 yan. Friday, Saturday, Sunday, 3 yan. Anong math? Walang math. Ganun ang ginawa natin eh. No, yun ang natutunan natin eh. Pero ang sabi po sa Bible, it is 3 days and 3 nights. Patay ang Panginoong Jesucristo. At least physically speaking, sa kanyang physical, sa kanyang katawang tao, siya po ay 3 araw at 3 gabing patay. Okay, that is 72 hours. Ngayon, computein mo yan, kung namatay siya ng Friday, pagka Saturday, that is 1 hour, 1 day.
Okay? And then Saturday to Sunday, 2 days lang. So kulang pa talaga. Sunday morning siya nag-resurrect. So kulang talaga, isa't kalahating araw lang. Okay, so kagabi, kuha ko ng ballpen, kuha ko ng papel. Asan na yung ating computation? Ayan. Computation natin. Okay, at kailan ba talaga namatay si Christ? Okay, at gaano ba ka-importante sa salita ng Diyos and by extension sa mananampalataya na alam natin yung bigat at importansya ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. Okay, pinag-usapan niya namin ni Peter Paul kahapon, grabe na yung mundo ngayon eh. 'Di ba? Kasi dati, kapag merong Semana Santa, nakikita mo rin talaga yung seriousness ng mga tao. Tama. 'Di ba? Yung talagang payos na payos, talagang bawal paligo. Bawal na. Bawal ka paliligo. Bakit? Baka malunod ka sa tapo, patay ang ano. Baka pagbuhos mo ka ako ng tubig na ganyan, malunod ka. Hindi ba? Kaya bawal maligo noon. So, again, no offense, no, but ito yung na-observe kasi natin eh. Ganyan talaga nung unang panahon. Okay, talagang kahit hindi ka Katoliko, ma-appreciate mo yung tradition kasi ang mga tao very serious. Diba talagang binibigyan nila ng halaga, bawal talaga mag-inom, bawal kumain ng baboy. Hindi ba talagang, kahit hindi ka Katolik, nung unang panahon, mararamdaman mo yung pagkaseryoso ng mga tao. Eh ngayon, nanonood tayo ng mga, sa Facebook, mga reels, pambihira, yung Kristo lumalaban na eh. Pag pinapalo nung, lumalaban na, naninipa na yung Kristo eh. Pambihira. Nalalapak na yung Kristo. So ngayon, nagbabago na, no, mga kapatid, no? Nawawala na yung respect, yung seriousness. Okay? Pero sa atin, bilang isang mananampalataya, naunawaan natin, hindi mo naman na kailangang ulitin yan eh. Hindi ba? Although maganda na sa loob ng isang taon, meron tayong at least panahon na talagang ginugunita natin ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Maganda rin naman yun eh. Okay? Pero maunawaan dapat natin yung dahilan, yung purpose ng kamatayan, libing, at pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung, alam mo yun, ino-observe mo lang yan, pero di mo naman naunawaan kung bakit, alam mo yun, para kang gumagawa ng isang bagay na hindi mo naman naiintindihan. Na basta ka lang sunod-sunod, pero hindi mo naunawaan kung bakit. Okay? Kaya sa atin bilang isang mananampalataya, we have the Word of God. No? We have the Bible upang ipakita sa atin yung kahalagahan ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. Okay? So by the way, yung faith, no, mga kapatid, hindi stand alone yan, ha? Hindi pwedeng, hindi, basta may faith ka lang. Hindi ganun. Yung pananampalataya mo, dapat nakaangkla sa salita ng Diyos. Eh, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit tayo naniniwala na may langit? Kasi sa salita ng Diyos. Bakit may impyerno? Kasi nakalagay sa salita ng Diyos. Bakit nandiyan ang Panginoong Jesucristo? Bakit siya lang ang tanging paraan ng kaligtasan? Kasi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. So our faith, it is dependent sa kung anong sinasabi ng Word of God. Okay? At yun ang tunay na pananampalataya. Eh, kahit anong lakas ng pananampalataya mo, pero ang pananampalataya mo ay nasa error o nasa kamalian, ang pananampalataya na ay baliwala. Now, for example, kahit anong lakas ng pananampalataya ko, na ang inumin nito ay makapagpapalakas, makapagpapagaling, pero lason pa lang laman nito. Kahit anong laklak ko nito, hindi ako gagaling. Eh, di ba? Bakit? Kasi naka-base sa error eh. Hindi po ba? Eh, ganun ang pananampalataya. Hindi siya stand alone. It's always dependent upon the Word of God. Okay? So ito yung naituro sa atin. No? Wala dyan sa mga papel. Okay? Ito yung tinuro sa atin. Friday namatay si Christ. Ito kasi wala tayong screen. Okay? Nabuhay siya ng Sunday. Saan nila kinuha yan? Bakit? Kasi nakalagay sa Luke 23, verse number 54. Saka Mark 15, verse number 42, si Jesus namatay isang araw bago ang Sabat. Okay? Kaya tradition, no, mga kapatid, and Sabat is Sabado eh. Yes. Okay? So kaya traditionally, ang itinuturo sa atin, Friday namatay si Jesus. Oy, pastor, may basis naman pala. Yes! May biblical basis naman pala, pastor. Yes! May biblical basis. Alright?
May verse naman pala, Pastor. Yes, may verse. Okay? Pero may verse din kasi na nagsasabi na si Jesus Christ ay 3 days and 3 nights namatay. Physically speaking, no? Physically, sa kanyang pagkakatawan tao. Nililinaw natin yan, no, mga kapatid. Bakit? Si Jesus kasi, Diyos anak na nagkatawang tao. Yes. Malinaw yan, John 1:1. Kaya ang namatay po kay Kristo, yung katawang tao lang. Alright? Hindi yung pagka-Diyos. Hindi po namamatay ang Diyos. Kaya nililinaw po natin. Okay? So, makita po din nyo rito sa ating pong, eto, dito sa inyo pong harapan. Friday namatay si Jesus Christ, okay, ng anong oras? 3:00. Okay? Nasa Bible din po yun, yung 3:00. Totoo rin po yun, nasa Bible yun. Kaya nga kung kukumputin mo, 72 hours, Friday to Saturday, that is 24 hours. Saturday to Sunday, that is 2 days. And then, Sunday to Monday, yun pa lang yung pang 3rd day. So, dapat Monday siya magre-resurrect. Right? But the problem is, ang turo ng Bible, first day of the week. First day of the week siya nag-resurrect, which is Sunday. So, Pastor, malaking problema. I mean, alam ko na, Pastor, ang solusyon dyan. Mali ang Bible. Kaya may contradiction ng Bible. Kasi bakit ganun? Sinabi 72 hours, pero mali talaga eh, kasi Friday siya namatay. Okay? Pero mamaya, ipapakita ko po sa inyo na mga minamahal, ang Bible hindi nagkakamali. Hindi po mali ang Bible. Mali lang tayo ng understanding. Mali lang tayo ng nakalakihan. Ang Bible hindi po nagkakamali. Tama ang Bible. At ipapakita po natin kung bakit. Tingnan po ninyo, doon sa binigay ko po sa inyong papel, meron po yung number 1 na sulat kamay. Ito po, yung number 1 sa gilid. Okay? Para lang ipaliwanag ko po sa inyo. Kailan nga ba talaga namatay si Jesus? Anong araw nga ba talaga namatay ang ating Panginoong Jesucristo? At mamaya pag-usapan po natin kung gaano ito ka-importante. Okay? Makikita po ninyo, doon sa may bilog sa itaas. Okay? Yan po ay verse sa Bible in the book of Genesis. Genesis chapter 1, verse number 3 yan. Anong nakalagay? And evening and morning were the first day. O Pastor, ano namang significance niyan? Anong halaga niyan? Bakit? Kasi tayo, sa calendar natin, nagsisimula ang araw 12 midnight. Diba? 12 midnight, doon na yung panibagong lipat na ng date yun, diba? Kaya nakasanayan natin, ganun ang araw. Pero para po sa Jewish people, kapatid, nagsisimula ang panibagong araw nila ng sunset. And evening and morning were the first day. Alright? Kaya makikita po ninyo doon sa gilid, nilagay ko po. Sa gilid, kita po ninyo. Okay? Saturday to Sunday, ibig sabihin, Saturday ng 6 p.m. hanggang Sunday ng around 6 p.m. then, that is what? The first day. So, gabi, 6 p.m. to 6 p.m. At least approximately. So, ganyan yan, mga kapatid. Yan ang Bible. Okay, magkaiba ang calendar natin sa calendar ng Bible. So, I hope nakikita po ninyo yan, ha? So, yun muna, yun ang pakatatandaan natin. Okay? Iba yung araw sa Bible, iba yung araw natin. Although parehong 7 days. Magkaiba lang. Okay? Matthew 12, verse number 40. Kita po natin. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay? So that is 72 hours. Okay? 3 days and 3 nights. Now, kung Friday namatay si Christ ng 3 p.m., do you think magre-resurrect siya ng ng Sunday morning? Following 72 hours? Makaka 3 days and 3 nights po ba? Hindi. Okay, so there is a problem. Okay? There is a problem. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang Bible hindi nagkakamali. Punta po kayo sa second page. Okay? So sa second page, kung mapapansin po ninyo, hinuli ko na yung first day. Hinuli ko na yung first day. Para lang makita po ninyo. Para di kayo malito. Okay? Hinuli ko na yung first day. Nasa baba na yung first day. Okay? Ibig sabihin, next cycle na. Look at this. Matthew 27, verse number 46. Matthew 27, verse number 46. And about the 9th hour. Okay, what is 9th hour?
Pastor, alas 9 ng umaga. Wrong. Again, iba yung Jewish calendar sa calendar natin. 9th hour is 3 p.m. 9th hour is 3 p.m. Yes, kasi 6 nagsisimula yung day nila. Alright? Kaya yung 9th hour, it is 3 p.m. Right? So 3 p.m. talaga namatay si Christ. Okay? 3 p.m. siya namatay. And about the 9th hour, Jesus Christ with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why thou hast forsaken me? Again, this is a quotation from Psalms 22. Saka na natin pag-uusapan. Hindi ibig sabihin, pinabayaan siya ng Diyos, ha? May kino-quote lang si Jesus Christ dyan, Psalms 22. Ibig sabihin, it is being fulfilled right there. Yun ang ibig sabihin yan. Now, tinampo ninyo ito. So, kung first day nag-resurrect si Jesus, kita po ninyo, kung first day nag-resurrect si Christ, okay, bibilang ka lang dyan, no, mga kapatid, ng 3 araw pabalik. Right? Bibilang ka ng 3 araw pabalik. Kaya dito, sa binigay ko po sa inyo, namatay si Jesus Christ ng Wednesday, 3 p.m. Nakita po ninyo dyan? Namatay si Jesus Christ ng Wednesday, 3 p.m. Okay? Pero before 6 p.m. nailibing siya. Before 6 p.m. Bakit? Kasi yung 6 p.m. another day. Hindi pwedeng maglibing. Bakit? According sa Bible, that is Sabbath. Right? That is Sabbath. Pastor, sa graph na binigay mo, Wednesday, Thursday pa lang ito. Hindi to Sabbath. Right? Bakit? Ang Sabbath na tinutukoy dyan, mga kapatid, matatagpuan nyo sa John chapter 19, verse number 31. Okay? John 19, verse 31. Ibang Sabbath yon sa regular Sabbath. Ibig sabihin, there are 2 kinds of Sabbath. Anong nakalagay, bro? John 19, verse 31. Pakibasa. Basahin mo, kapatid. Pag nabasa ko. 19:31. Yes. Ano nakalagay? Therefore, because it was the preparation that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day. Okay. For May open and close parenthesis, di ba? Yes po. Okay. Kasi yun yung paglilinaw. Anong klaseng Sabbath yon, Brad? Sige. For that Sabbath day was an high day. So Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So that Sabbath day is a high day. Meaning, that Sabbath day is not your typical, that is not your normal Sabado. That is a holiday. Tinatawag lang siyang Sabbath kasi yung treatment nila dun sa holiday na yon parang Sabbath. Bawal ka magtrabaho. Ano yung holiday na yon, kapatid? That is the Feast of the Unleavened Bread. That is the Feast of the Unleavened Bread. So, Sabbath siya technically, pero that is not your typical Sabbath. Right? That is not your typical Sabbath. Okay? So, Wednesday namatay si Christ. Look at this. On John chapter 19, verse number 31, that is the Feast of the Unleavened Bread. The following day, 6th day, no, mga kapatid, women brought their spices. Luke 25, verse number 56. Alright? And then the following day, regular Sabbath. You look at that. Okay, anong oras nga namatay si Christ? 3 p.m. Pero na-prepare yung body niya for burial is before 6 p.m. Kasi hindi na nga pwede. Right? Meaning, sa graph natin, kapatid, pakikita po ninyo, nag-resurrect si Jesus Christ is actually Saturday evening. Saturday evening. Okay? Nag-resurrect si Jesus Christ. Bakit? Kasi pagpunta nila Mary Magdalene sa tomb ng Sunday morning, right? Ng first day in the morning, bukas na yung tomb. Therefore, prior to morning, Jesus is already resurrected. Right? Kaya sa madaling salita, si Jesus Christ nag-resurrect ng Saturday evening. Ano yung binanggit ko sa inyo kanina? Kailan nagsisimula ang day ng mga Hudyo? 6 p.m. So, Saturday evening, ladies and gentlemen, is considered first day of the week. Alright? Nagets nyo ako? Nagets nyo ako? Meaning, sa calendar natin, Sabado ng gabi nag-resurrect si Jesus Christ.
Okay? Pero sa Jewish calendar, yung Saturday evening, it is already the first day of the week. Kasi nga, iba yung calendar nila. Right? So, kung tama talaga to, itong computation natin. Meaning, Jesus Christ died on Wednesday, resurrected Saturday evening. Tingnan po ninyo, that is literally 72 hours. Right? That is literally 72 hours. Nakita po ninyo yung bilog. Okay? Yung bilog, yung binilugan ko po sa baba. In our calendar, okay, which is Gregorian ang tawag po, Jesus resurrected Saturday morning. Right? But for Jewish calendar, Saturday evening is already the first day of the week, kapatid. Yan. Nagkamali po ba ang Bible? Hindi nagkamali ang Bible. Mali lang tayo ng pangunawa. Mali lang tayo ng understanding. Alright? Ganyan po kagaling ang salita po ng Panginoon. And look at this. Tingnan po ninyo yung day kung kailan namatay si Jesus. Bukod sa Feast of the Unleavened Bread, right? Meron akong nilagyan ng ano dyan. Xerox copy nga pala yung nasa inyo, kaya hindi kulay-kulay, no? So sa baba po ng 3 p.m., Jesus died. Before 6 p.m., He was buried. Anong special event yon? Passover. That is the feast of the Passover. And alam niyo kung ano nangyari ng Passover, di ba? Kaya during the time of Moses, na kung saan papatayin yung mga firstborn, pero ang gagawin, mag-aalay sila ng tupa, tapos yung dugo ilalagay nila sa doorpost. Kaya isang pa vertical, isang pa horizontal. Again, isang pa vertical, patayo, isang horizontal. You look at that. That is not an accident. Jesus Christ died during the Passover. And look at that. Isang vertical, isang horizontal. That is not an accident. That is the wisdom of God. Amen. Okay? Kaya masasabi talaga natin, biblically speaking, Jesus Christ is the Messiah. He is the perfect sacrifice for you and for me para bayaran o kabayaran ng ating mga pagkakasala. Okay? And look at this. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, it is an insult. Insulto sa Diyos na uulitin mo yung sakripisyo ng Panginoon. Okay? Yung magpapapako ka, yung magpepenitensya ka, insulto sa Diyos yan, galit na galit ang Diyos yan. Yes. Bakit? Because the sacrifice of the Lord Jesus Christ, it is sufficient. Sapat na yun eh. Kapag inuulit mo yun, parang sinasabi mo sa Diyos, oh, yung sakripisyo ng iyong anak, kulang pa yun, kinakailangan kong dagdagan, which is wrong. Okay? God is being insulted by that. Kaya nagpapasalamat tayo yung ating pananampalataya wala sa tradisyon ng tao. Okay? It is based upon the Word of God. Okay? And the sacrifice of the Lord Jesus Christ, it is sufficient. It is once and for all. Isang beses lang mangyayari yan. At ang kabayaran na yan, para po yan sa lahat magpakailan pa man. Okay? And we praise the Lord for that. Ano po, mga kapatid. Now, gano'n ka-importante yan? Pastor, ano namang kahalagahan na nalaman namin yan, yung date na yan? Isa lang ang ibig sabihin nun, kapatid. Ang pananampalataya natin, Bible. Word of God. Hindi tayo naniniwala ng, alam mo yun, dahil nakasanayan lang natin or dahil napakinggan lang natin or dahil dito na tayo pinanganak at dito na rin tayo mamamatay. Baptist ako'y pinanganak, Baptist na rin ako mamamatay. No. We investigate, kapatid. Yes. We investigate. Okay? We test our faith. Kaya sabi ko nga, bakit ka naman matatakot sa katotohanan? Alright? Ang katotohanan ay palaging kakampi ng Diyos. We investigate our faith. Hindi ko pa nga nilalay down, kapatid, yung 70 weeks of Daniel. Maganda rin prophecy rin yun. And to the letter din yun, na fulfilled ng Panginoon sa Kristo. But later on ko na lang isi-share po sa inyo. Now, gaano ka-importante yan? Understanding the depth of Christ's resurrection. Okay, kanina binasa po natin, kapatid. Kanina binasa po natin 1 Corinthians chapter 15. Kung hindi nag-resurrect si Christ, ang pananampalataya mo walang saysay. Right? Nabasa po natin, di ba? If Jesus Christ did not raise from the dead, your faith is in vain.
Walang kakwenta-kwenta yon. At ang sabi nga, kung sa buhay na ito, ang meron lang tayo pananampalataya kay Kristo, ikaw at ako ang pinakamasaraping tao sa buong mundo. Kung wala ang resurrection. Kung wala ang resurrection, that is the context behind it. Kung hindi totoo ang resurrection, ikaw ang pinakamasaraping tao. Bakit? Ang pananampalataya mo na kay Kristo lang, tapos walang resurrection. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo'y walang saysay. Ang pananampalataya mo'y walang kwenta kung wala ang resurrection. So look at this. I would like to share you a couple of things gano'n ka-importante na maunawaan po natin ang biblical resurrection. Number one, look at this. Resurrection seals our justification. Resurrection seals, tinatakan. Okay? Parang kinover. Parang kinumpleto. Parang gano'n. Resurrection seals our justification. Look at this. Open your Bible in the book of Romans chapter 4, verse number 24 to verse number 25. Romans chapter 4, verse number 24 to verse number 25. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Alright? And when you say justification, ibig sabihin nun, Brother Dennis, ikaw guilty ka sa harapan ng Diyos. Okay? Sa korte ng Diyos, dapat tunayan na ikaw ay guilty. At anong gagawin sa guilty? Ikulong, parusahan, pagbayaran niya yung ginawa niyang mali. Okay? Pero sa korte ng Diyos, kapatid, imbes na makita yung guiltiness mo, ang nakita sa iyo ng Diyos, justification. Anong ibig sabihin ng justification? You are not guilty. You are not guilty. Hindi dahil mabait ka, kapatid. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil relihiyoso ka. You are declared not guilty because the penalty of your sin, yung kabayaran ng kasalanan mo, inako ng Panginoong Jesucristo. Okay? His righteousness, yung kanyang katwiran, inimpute, itinanim sa'yo. Tapos yung kasalanan mo, inako ng Panginoong Jesucristo. That is justification. Okay? That is a judicial terminology, kapatid. At ang sabi rito, yung resurrection, it is a seal. Yun ang nagpapatunay ng justification natin. Alright? Tandaan natin, no, mga kapatid, yung kamatayan ni Kristo, that is the payment. Yes. That is the payment. Kabayaran yon for the wages. Kabayaran, di ba? For the wages, minimum wage, kabayaran sa trabaho mo. Alright? Minimum wage. For the wages of sin is death. Kaya yung kamatayan ni Kristo, yun ang kabayaran. Eh, pastor, namatay na si Kristo, bakit may resurrection pa? Yun yung resibo. Yun yung resibo. Okay? Paano malalaman ni Sister M na binili mo talaga? Okay? Paano ma-reimburse yan? Dapat may resibo. Okay? Diba? Dapat may resibo. Okay? The death of the Lord Jesus Christ, that is the payment. Yung resurrection, yun yung assurance. Yun yung katiyakan. That is our resibo. Yun yung receipt, mga kapatid, ng kanyang sakripisyo. Talagang parang patunay na siya'y nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, laban sa gawi ng kaaway. Okay? And that is why the Lord Jesus Christ resurrected from the dead. Kasi kung walang resurrection, ay katulad lang din siya ng iba. Kaya nagsasabing, Diyos ako yung tagapagligtas, namatay. Pero kailanman, hindi nabuhay. Okay? Katulad lang din siya ni Muhammad, katulad lang din siya ni Buddha, katulad lang din siya ni Confucius, katulad lang din siya ng kung sino-sinong tao na nagsabi na sila ang paraan ng kaligtasan, pero nung namatay, nanatiling patay at patay magpakailanpaman. Pero nung ipinangako ng Panginoong Jesucristo, magliligtas ako, mamamatay ako para sa inyo, ang pangako ng Panginoong Jesucristo upang patunayan ang katotohanan ng kanyang pangako, abay siya'y nabuhay muli sa mga patay. Para patunayan once and for all, He is God and the only Savior of human race. Ganun kabigat yun. Right. Di ba? Kasi yung iba nag-iisip pa parang minamaliit nila yung sacrifice ni Jesus Christ. Bakit siya namatay kung mabubuhay din naman? May ganung kaisipan pa Hindi ba? Para bang walang kwenta yung kamatayan ni Christ kasi nabuhay din naman siya ulit. Parang may ganun silang understand. Walang kakwenta-kwenta yung kamatayan ni Christ. Saan ka naman nakakita? Namatay, tas nabuhay ulit. Hindi ganun yun. Totoo yung kanyang paghihirap. Totoo yung kanyang kamatayan. Totoo yung pagkakalagay ng kanyang koronang tinik.
Totoo yung pagkakapalo sa kanya. Totoo yung pagkakadura sa kanya. Totoo yung kanyang kamatayan. Totoo yung pagkakabutas ng kanyang tagiliran. Totoo ang kanyang hirap. Totoo ang kanyang lahat na dinanas, mga kapatid. Totoo ang lahat ng yun. Pero para patunayan na siya'y nagtagumpay sa trabaho ng pagdiligtas, ipinakita niya na buhay siya muli laban sa kamatayan. Amen. Okay? The resurrection is the resurrection seals our justification. Number 2, para saan ba gano'n ba ka-importante yung resurrection? Number 2, the resurrection proves that Jesus is God. The resurrection proves that Jesus is God. Okay? Alam nyo, alam nyo kung anong chismis ng Jewish people? Okay? Kaya ang ginawa po ng mga Hudyo, ng mga Pharisee, nung mga nasa pamunuan nung unang panahon, pinabantayan nila, kapatid, yung libingan ni Kristo. Pinabantayan nila. Alright? Bakit? Baka daw nakawin ng mga disciple at ipagkalat na nabuhay na ulit. Okay? That is their chismis back then. So yung libingan po ni Kristo, kapatid, may bantay yun. May bantay yun. Look at this. Open your Bible in Matthew chapter 27, verse 63. Matthew 27, verse number 63. Tingnan niyo po, mga kapatid. Matthew chapter 27, verse number 63. Okay, pasensya na po kaya. Doctrine muna yung preaching natin ngayon. Okay, para mas lalong tumibay yung ating pananampalataya. Okay, Matthew chapter 27, verse number 63. Look at this, saying, Sir, we remember that the deceiver said, yung manlolokong yan, manloloko tawag nila kay Christ. Deceiver ang tawag nila kay Kristo, kapatid. Okay? Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Okay? Verse number 64. Command therefore that the sculpture, yung libingan, be made sure until the 3rd day. Pinabantayan talaga yan eh. Lest his disciple come by night and steal him away and say unto the people, he is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. So pinabantayan ng mga Pharisee. Pinabantayan nila. Pero kahit pinabantayan nila, kapatid, hindi na prevent alin yung pagnanakaw ng disciple sa katawan ni Kristo? Hindi. Yung pagkakabuhay muli ng Panginoong Jesus. Hindi nila kayang pigilan. Okay? And look at this on Matthew 28, verse number 6. I-compare nyo. On Matthew 28, verse number 6. Okay? He is not here. Sabi nung anghel, He is not here. For what? For He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. Wala nang laman. Okay? Empty yung tomb. Wala nang laman. Bakit? The resurrection proves that Jesus is God. Okay? The resurrection proves that Jesus is God. He proves the doubter wrong. Okay? Pinabulaanan niya, pinatunayan niya na nagkakamali ang mga taong ito. He proves the doubter wrong. Only God has the power over death. Okay? Diyos lang ang may kapangyarihan laban sa patay, sa kamatayan. Only God has the power over death. Okay? And it set Him apart from all the other. Kapatid, ang daming nagsabi sila raw ang tagapagligtas. Napakadami. Okay? And that is, yun ang peculiarity ng isang mananampalataya ng Kristyanismo. Bakit? Ang founder natin si Jesus. Pero imbestigahan mo, lahat ng founder ng lahat ng religion, lahat sila namatay. At kailanman hindi nabuhay na muli. But si Jesus Christ, He died on the cross, but after 3 days, He rose again. And He lives forevermore. Jesus is alive, kapatid. Buhay muli ang Panginoong Jesucristo. Okay? And that is a proof. That is a proof that Jesus is God. Resurrection proves Jesus is God. Number 3, the resurrection fulfills prophecy. The resurrection fulfills prophecy. Psalm 16, verse number 10. Isaiah 53, verse 10 to 11. Hosea chapter 6, verse number 2. So these are the prophecies
Ito po yung mga pangako ng Diyos patungkol sa resurrection. Ililay down ko lang, ilistan nyo na lang no, mga kapatid. No? Psalm 16, verse number 10. Okay? Isaiah 53, 10 to 11. Hosea chapter 6, verse number 2. Okay? Lahat po ng yan, prophecy about the resurrection of the Lord Jesus Christ. And it is fulfilled. Matthew chapter 12, verse number 40. John chapter 2, verse 19. Matthew 16, verse number 21. Uulitin ko po. Matthew 12, verse 40. John 2, verse 19. Matthew 16, verse number 21. Okay? Jesus foretells His resurrection, kapatid. The resurrection fulfills prophecy. Kaya doon mo masasabi na ang Bible talaga salita ng Diyos. Bakit? Kasi napaka-imposible naman kasing may mabuhay mula sa mga patay. Napaka-imposible nun. Kaya at mabuhay magpakailan pa man, that is the acid test sa truthfulness ng isang scripture. Okay? That is the acid test kapag natutupad yung mga propesiya. At hindi to yung propesiya na sabi ko nga, yung prophecy sa Bible, hindi yung katulad ng mga prophecy nila Nostradamus. Ano yung mga prophecy ni Nostradamus? O next year may mamamatay na artista. Obvious naman, may mamamatay naman talagang artista next year. Okay, may mamamatay na politiko. Obvious naman, may mamamatay naman talagang politiko eh. But this is very specific. Bure mo, third day. Third day, He rose again. That is a specific prophecy. And what are the chances na yan ay matutupad without divine intervention? Okay, impossible without divine intervention. Okay, so resurrection fulfills the prophecy. Next po, number 4. The resurrection is foundation for our faith. The resurrection is the foundation for our faith. 1 Corinthians chapter 15, verse number 12 to 19. Binasa na po natin kanina. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection from the dead? Kasi nung unang panahon, kapatid, may nangangaral, wala na raw resurrection. Sino tong mga to? Yung mga Griego. Yung mga Greek. And alam niyo yung Greek, di ba? Yun yung mga matatalino nung unang panahon. Aristotle, Plato, Socrates. Yun yung foundation ng Greek culture. Okay? The foundation of the Western civilization. The Greek culture. Matatalino yung mga tao ngayon, mga scientists yan. At tinuturo nila, wala na raw resurrection. Kaya yung pananampalataya ng mga mananampalataya noong unang panahon, nanghina. Bakit? Nagsasuffer na sila ng persecution eh. Namamatay na sila eh. Pinapakain na sila sa leon eh. Tapos walang resurrection. Humihina na yung pananampalataya ng mga tao. Pero pinaalalahanan sila ni Apostle Paul, totoo ang resurrection. And it strengthened their faith. Resurrection is foundation to our faith. Again, kung wala ang resurrection, ang sabi po ni Apostle Paul, tayo ang pinaka-miserableng tao sa lahat. Yes. Bakit? Yung pinaniniwalaan mo, walang kakwenta-kwenta. Walang saysay. Bakit? Mamamatay ka rin naman eh. Hindi ba? Nung nakaraan, may kausap ako. Atheist yung kausap ko, hindi naniniwala sa Diyos. Challenge ko siya, kapatid. Napaisip talaga siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, pag ako nagkamali sa pananampalataya ko, halimbawa lang, hypothetically, sabi ko sa kanya, pag ako nagkamali, halimbawa, namatay ako, hindi ba? Tapos, nung namatay ako, wala palang Diyos. Walang impyerno. Walang langit. Kung sakaling namatay ako, tapos totoo ang sinasabi mo, anong mangyayari sa akin? Wala. Namatay lang ako. Okay? Pero habang nabubuhay ako, maganda buhay ko. Nakakita ako ng mga kaibigan, church na itinuring kong pamilya, mga maayos matitinong mga tao, napaganda ang buhay ko. Kung mamatay ako, at napatunayan walang Diyos, anong pinakamasamang mangyayari sa akin? Wala. Inasabi ko sa kanya. Kung tama siya. Pero to sabi ko sa kanya, pero pag tama ako, at namatay ka, merong Diyos, merong langit at merong impyerno,
ang laki ng mawawala sa'yo. Napaisip siya, oo nga, no? Oo nga, no? Napaisip siya. Okay? So, resurrection is foundation to our faith. Okay? It is foundation. Yun ang nagbibigay ng pag-asa sa atin, mga kapatid. Okay? The resurrection is foundational to our faith. Napaka-importante niyan. And lastly, the resurrection guarantees the believer's future resurrection. You look at this. 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to verse number 22. Look at this. But now Christ risen from the dead. Okay, so kung si Kristo nabuhay mula sa mga patay and become the first fruit of them that sleep. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. You look at that, no, mga kapatid. The resurrection of Jesus guarantees the future resurrection of all believers. Okay? He became our first fruit. Ano yung first fruit dito, kapatid? Ang first fruit dito, ang ibig sabihin nun, sample. Patikim. Parang patunay. Yun ang first fruit dito. Yun ang ibig sabihin ng first fruit dito. Na palibhasa, si Jesus Christ daw ay nag-resurrect sa mga patay, tayo rin na nananampalataya kay Kristo, balang araw, God will raise up us again. Okay? Look at that. Alam po ninyo yung ano sa rapture, di ba? Yung verse sa rapture. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51 pababa. Okay? Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15. Look at this. 1 Corinthians chapter 15. May mga passages sa Bible na siguro na gustong-gusto ko at madaling tandaan. Romans chapter 3, okay, yung the guiltiness of all. 1 Corinthians chapter 15 is about rapture. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51. Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. The word sleep there means die. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Look at this. In a moment, in a twinkling of an eye, the last trump, for the trumpet shall sound. And look at this. And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death swallowed up in victory. O death, where is this sting? O grave, where is the victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. That is rapture. Okay? That is 1 Corinthians chapter 15, verse number 51. Yung key text natin is 1 Corinthians 15, verse 12 to verse number 20. Ibig sabihin, ang foundation ng rapture, right? Ang foundation ng resurrection ng believer is the very resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen. Parang sinasabi ng Bible, si Jesus Christ ka kayang i-resurrect, ikaw pa kaya. Okay? God will give you a glorified body. Look at this. 1 Corinthians chapter 15, verse number 39 to verse number 40. Look at this. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of man, another flesh of the beasts, another of fishes, and another of birds. There are also celestial bodies and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. That is glorified body, kapatid. Okay? Isang katawan na panglangit. Nasabi lang ng Bible na kung merong katawang panlupa, ito yun. Kaya, may lupa. Panlupa. Pero merong katawang panlangit. Amen. At yung katawang panglangit, yun ang ipagkakaloob ng Diyos sa lahat ng mananampalataya kay Kristo pagdating ng araw. Anong basis nun? The resurrection of the Lord Jesus Christ.
It is a guarantee, kapatid. It is a guarantee for future resurrection. Okay? Balikan ko po, gaano ka-importante na maunawaan po natin ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Number one, the resurrection seals our justification. It is the receipt. The death is payment, resurrection is the receipt. Okay? The resurrection proves that Jesus is God. Ay, huwag kayo maniniwala na tao lang si Christ. Mensahero lang siya. No. Jesus Christ is God the Son and also Son of God na nagkatawang tao para tubusin tayo sa kabayaran ng ating pagkakasala. Number 3, the resurrection fulfills prophecy. Okay? It shows you that the Word of God is true. Totoo ang Bible. Totoo ang salita ng Diyos. Number 4, the resurrection is foundational to our faith. Importante yan, pundasyon ng pananampalataya natin. Bakit? Kasi kahit anong hirap mo sa mundong ito, kapatid, sabi ko nga yung init na nararanasan mo ngayon, yan na lang yung tanging impyerno na mararanasan. Amen. Alright? Pag tayo kunin na ng Panginoon, langit na yon, kapatid. Ibig sabihin, it gives us hope, di ba? Na kahit anong hirap mo sa mundong ito, at least ito na lang yung hirap na mararanasan mo. Okay? Pero para sa mga hindi mananampalataya, hirap na nga sila sa mundong ito. Tapos pagdating pa sa kabilang buhay, mas mahirap. Wala kang Kristo eh. Okay, ako ng pastor, hindi ko kailangan ng God, mayaman naman ako eh. O yan na lang yung tanging yaman na mararanasan mo. Okay? And that is incomparable. Hindi mo siya maaaring i-compare sa biyaya ng Diyos sa kabilang buhay. Okay? It is foundational to our faith. It gives us hope. And number 5, resurrection guarantees believers' future resurrection. Kaya may rapture kasi may resurrection. Okay? God will give you a glorified body. Look at this. In our conclusion, okay, we talk about 1 Corinthians chapter 15. Look at the last verse. Look at the last verse of 1 Corinthians chapter 15. Okay? You look at the word therefore. Therefore. So dahil nilay daw niya yung kahalagahan ng resurrection, nilay daw niya yung rapture, nilay daw niya yung resurrection of the believers, therefore, look at this. My beloved brethren, be ye steadfast, magpakatatag ka, unmovable, okay, huwag kang patitinag, always abounding in the work of the Lord, mas lalo kang magsipag sa gawain ng Diyos, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Gayong nalalaman mo ang pagpapagal mo para sa Panginoon, hindi sayang. Okay? In another verse, sabi nga ng Bible, na yung suffering daw of this present world, the suffering of this present day, it is not worthy to be compared to the glory that shall be revealed after. Okay? Kapatid, resurrection is true. Totoo yan. And we are waiting for that glorious day. I'm waiting for that glorious day. Ang prayer ko nga sa Panginoon, Lord, ano kaya, no, yung hindi na ako abutan ng kamatayan, i-rapture mo na lang kami. Right? I-rapture ka na lang ng Panginoon, no, yung pumikit ka lang. Kasi sabi ng Bible, in a twinkling of an eye. Eh, napaganon ka lang, pagtan mo, langit na, pambihira. Lord, ang galing. Okay? Pero para sa mga hindi mananampalataya, di ba? Nakakaawa yung mga hindi mananampalataya. Sabi ko nga dun sa atheist na kausap ko, pag ako ang tama, tapos ka. Okay, which is tama ako. Bakit? Hindi ka mamamali sa salita ng Diyos. Hindi ka mamamali sa salita ng Diyos, kapatid. Okay? Jesus Christ resurrected para patunayan na yung kanyang pagbabayad sa ating kasalanan, it is paid in full. Okay? So I hope and I pray na mga kapatid, as we meditate upon this message, ang purpose nito, mas lalong tumibay yung ating pananampalataya. Yes. Mas lalong tumibay. Huwag kang susuko, kapatid. Kaya yung hirap ng buhay, totoo yan. Pero totoo din ang resurrection. Tama. Okay? Yung kawalan ng pamasahe, totoo yan. Yung pagod, physically, totoo yan. Okay? Minsan yung burden mo, yung pagka-burnout mo, totoo yan, kapatid. Pero totoo rin ang resurrection. And when you compare the present day, the present thing ng mundong ito sa ino-offer sa atin ng Panginoon, it is incomparable. It is incomparable. Sa atin po, kung meron pa tayong mga, alam mo yun, mahal sa buhay na
Di pa nila alam kung saan sila pupunta, kung langit ba o impyerno. Okay, I hope this message give us the wisdom. No? Sometimes kinakailangan mo ng bagong style ng sharing ng gospel. Share mo tong resurrection. Jesus Christ rose from the dead para patunayan na talagang binayaran niya ang ating pagkakasala. Okay? So I hope nakadagdag po ito. Not only sa, alam mo yun, hindi lang sa kaalaman natin sa salita ng Diyos, pero nawa mas lalong napatibay ang ating pananampalataya. Okay? Understanding the depth of Christ's resurrection. Tayo po na tayo mo po. At tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, dakila at mapangyarihan sa lahat. Thank you so much po, Panginoon, for a very simple message na pinagkaloob niyo po sa amin. This message ay iba sa mga regular message namin na napakikinggan. This is a doctrinal message, historical message. But Lord, thank you kasi napakayaman talaga ng inyong salita. And habang lumalalim yung aming pagkakaunawa sa inyo, pagkakaunawa namin sa Word of God, mas lalo lang namin napapatunayan na totoo talaga ang aming pananampalataya. Hindi kami nagkamali na kami nagsuko ng buhay sa iyo. Hindi kami nagkamali na tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kasi every time na nahaharap kami doon sa moment of doubts, sa moment of uncertainties, nandiyan ka palagi, lagi mong pinatutunayan sa amin that you are a proven God. Lord, thank you po. Thank you. And that is why yung confidence din namin, yung trust namin sa inyo, mas lalong tumatatag, mas lalong tumitibay. Dahil kailanman, hindi ka nagkukulang, at kailanman, Panginoon, hindi kami napapahiya sa pagtitiwala po namin sa inyo. Lord, the resurrection is somehow impossible. Again, humanly speaking. Pero in you, nothing is impossible. Kaya kung totoo yung resurrection, gaano kahirap na hindi kami mag-resurrect sa sarili naming kahinaan. Kung natupad nga ang resurrection, ano pa kaya yung pagbangunin mo kami, O Diyos, dun sa aming mga pagkakasala? Ano pa kaya, O Diyos, yung i-resurrect mo kami dun sa aming backsliding period, yung ibangon niyo po kami? And Lord, this message really helps us, Lord, na if the resurrection is true, hindi madali o hindi mahirap sa inyo, O Diyos, na ibangon po kami sa aming mga kahinaan sa oras po na ito. Because you are a true God, the God who created the heaven and earth. There is nothing too difficult for you. Kaya Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo yung aming buhay. Nanghihina man, nawawalan ng gana, nawawalan ng kalakasang espiritual, pero ikaw ang Diyos na mapagbangon. Kaya mo nga kaming buhayin sa mga patay. Ano pa kaya yung ibangon mo po kami sa problema? Ano pa kaya yung ibangon mo po kami sa spiritual difficulties namin o yung mga weaknesses po namin? So Lord, help us to continue to trust in you, to serve you. Knowing na ang buhay naman namin sa mundong ito, this is not permanent. Yung problema, hindi permanent yan. Yung hirap, hindi permanent yan. There is always a resurrection morning. Thank you po. Thank you for the reminder. And this morning, Lord, I'm praying po sa mga kapatiran po namin, or kahit kami na nandirito, maaaring some of us, Lord, we are down spiritually dahil sa hirap ng buhay, mga problem, family problem sa work, scheduling, or minsan kahit na lang dun sa katotohanan na hindi kami nakaka-attend ng madalas. Nawa po, Panginoon, ibangon po ninyo kami. Bangon nyo, i-resurrect po ninyo, i-revive po ninyo ang aming pananampalataya at paglilingkod. Lord, we continue to trust in you. In Jesus' name, our Savior. Amen. Amen. Okay. Alright, for today, we praise the Lord. We have 3 visitors. Palakpakan naman